Malawakang ulan posibleng iiral sa bahagi ng Visayas at Mindanao sa paglapit ng shallow low pressure area o surface trough sa darating na linggo o Lunes. Patuloy na kalat-kalat na pag-ulan sa hilagang bahagi ng Luzon, iiral pa rin hanggang ngayong weekend dahil sa patuloy na pag-iral ng ating shear line. At nalalabi ng Metro Manila at South Luzon, bagamat maulap, katamtaman at isolated ang mga pag-ulan hanggang Mindanao. Latest update para sa ENSO plume forecast naman ng ating ENSO La Nina, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, November 22, 2025. Ang oras sa ating Boss Pai may maga ay alas 10:52 na ng umaga. Well, kagaya na ating report kahapon ay magiging gloomy at maulap ang ating panahon ngayong weekend nga po. Hanggang darating na ngayon ang susunod na Lunes. Dahil po sa patuloy na pag-iral ng ating amihan, kaya yung pamumuo pa rin ng ating shear line dito sa baba ng Hilaga Silangan ng Luzon, pagdudulot ng maulap na maghapon at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, especially dyan sa baba ng Cagayan Valley nga po, ilang bahagi ng Apari, Quezon Province at ilang parte pa rin ng bandang Bicol Region, gaya ng bandang Camarines Norte. Dito naman sa Kanluran, kagaya pa rin kahapon ay magiging maaraw pa rin tayo at medyo ramdam na ang ginaw dyan sa inyong paligid. Pero magiging hot humid tayo dahil sa patuloy na pag-iral pa rin ng still list na medyo nakakatraverse dito. Pero at least mababa ang inyong heat index ngayon dyan dahil nga po sa pag-iral ng ating amihan. At dahil sa amihan na rin ay nagiging hot dry ang area. Pero medyo dama ang simoy ng malamig na hangin dala po ng ating amihan hanggang dito sa Memban ng Pangasinan at Zambales. Kaya medyo katamtaman na halos clear skies tayo dyan. So, mga maliliit ang isolated rain showers lang ang iral, kabilang na ang Metro Manila, Bulacan, hanggang sa ibang bahagi ng Calabarzon. Pero patuloy pa rin magkakaroon ng mga isolated rain showers pa rin sa Memban ng Mindanao. Punsod pa rin ng surface trough, pero numipis na trough ng ITCC. So, medyo humina yung ITCC sa bandang Mindanao. So, bahagya muna naging surface trough ito ngayong araw. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So, well, obvious naman po. Umaaraw pero hazy at gloomy ang panahon namin dito. Well, obviously dahil sa ating maulap na yung papawirin dahil sa dalawang weather system, yung Stilis at yung ating amihan. Sa lowest temperature na itala na weather station, kininang 6:02 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius. Kahapon, almost stationary na pinaka-highest pa rin na 31.6 degrees Celsius ang aming highest temperature kahapon. Itala ito kahapon ng umaga, bago magtanghaling tapat, mga 11:28 AM po yan. At sa ating heat index, well, obviously, medyo mataas, 41.8 degrees Celsius ang aming init panlama. Since medyo clear skies tayo ng bahagya, well, mukhang meron tayong heat index forecast na medyo mataas-taas. So, silipin natin gamit ang aking weather station at yung mga data. Ang data feed nito ay ECMWF, kaya mostly accurate po ang forecast nito. Pero mula sa pinaka-real time ng aking weather station, ang aming heat index as of 9:59 AM, sa 37.4 degrees Celsius po yung huling record ng extreme caution ng heat index sa amin. Pero sa forecast, 35 degrees Celsius lang daw ang inaasahan. So, medyo mas mataas sa real time. Pero pasok pa rin sa extreme caution range, so walang magiging problema dahil base yan sa average ng humidity for November. Yan. Sa maghapon naman, ang magiging pinakamataas sa amin ay 38 degrees Celsius lamang. So, mukhang walang forecast na aabot ng 40 degrees Celsius. Pero sa real time, expected aabot pa rin ng 40 degrees Celsius yan. Dito naman sa iba't ibang bahagi naman sa selective lamang. Again, sa gustong malaman ang mga lugar ninyo na hindi natin mababanggit ang forecast ng heat index, pwede nyo pong bisitahin dito sa ating heat index forecast nationwide o global dahil maging ang iba't ibang panig ng mundo kaya pong ma-forecast ng aking webpage.
Pero dahil sa Pilipinas tayo, mas focus tayo sa ating bansa, mula rito sa Lawag, Ilocos Norte, ang magiging forecast nila ay mababa dahil nga po may umiiral na amihan. Mababa lang talaga ang heat index nila dyan. Pagdating dito, since maulap, mababa rin ang inaasang heat index sa may bandang Cagayan Valley dahil nga po mag-ulap at inuulan sila dyan. So, maging sa may bandang Dagupan, Pangasinan, asahan natin medyo mababa rin ang kanilang heat index. Yan, at least manageable, 38 degrees Celsius at papalo ito hanggang 40 degrees Celsius. So, mataas pero manageable na katawan natin yan dahil Pinoy naman tayo. So, medyo kaya natin yan. Wag lang aabot ng 44 pataas. Yan, medyo irritable na tayo niyan. Dahil again, tayo mga Pilipino, mas sanay tayo na medyo maalinsangan ng panahon, at least mga 35. Pero pag ang heat index naman, pumapalo ng mahigit sa 44 degrees Celsius, ayan, medyo hindi na natin o irritable na po tayo. Pero pag mga 40 degrees, yan, 41 degrees Celsius ang heat index, despite na extreme caution, medyo kaya pa ng katawan natin yan. Nakakayanan pa nating mga Pinoy. Yon po. At sa bandang Tarlac, Central Luzon naman, ay nasa 35 degrees Celsius. So, medyo mababa rin. Manageable din ang kanilang heat index. Gaya ng ating sinasabi dahil po mairal ang amihan dyan. Silipin natin sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro naman. Ang kanilang heat index 40 degrees Celsius at papalo ito ng hanggang 42 degrees Celsius hanggang mamayang 12 hanggang alas 3 ng hapon yan. Yan. Hanggang alas 2 ng hapon pala kasi 42 degrees Celsius. Dito bababa na ng 41 starting 3 p.m. So dito sa may bandang Occidental Mindoro medyo mataas po ang inyong heat index dyan. So huwag masyadong magbibilad. Medyo mataas ang ating alinsangan. Sa Puerto Princesa wala tayong problema. Mababa lamang dahil medyo inuulan-ulan pa rin sila dahil mayroong surface pa rin na umiiral. Silipin naman natin sa Cebu, well, ang kanilang heat index 37 degrees Celsius, papapansin nyo, puro mabababa lamang. Medyo may remnants pa ng trough ng ITCC, pero halos numipis na o humina muna ang ITCC. So, asahan na natin mababa dyan sa may bandang Mindanao area. So, mukhang lumalabas bandang Central Luzon lang ang medyo mataas, pinakamataas na heat index na lumalabas na magiging forecast. Sa automatic weather station, hopefully maayos na po ni Pag-asa ang kanilang mga automatic weather station dahil hindi pa rin naaayos ang General Santos at yan, medyo hindi gumagana. At pinakamataas so far sa current heat index ay ang Leyte pa rin. Hindi natin alam kung functional yan pero laging mataas ang Leyte, so nakakapagtaka. Pangalawang Surigao at hanggang Pili, Camarines Sur. Ang medyo okay lamang, medyo manageable ang heat index. Ito po yung current temperature. Yan, as of ito, General Santos, wala yan, hindi updated. May problema pa nga po yung kanilang automatic weather station. Nangunguna ang Pili sa may pinakamataas, kaninang 10 o'clock AM. Mga alas 10 po ito dahil mukhang every hour po ang update ng kanilang data. Highest heat index, ito po, Davao City daw ang pinakamataas na heat index as of 7 o'clock AM. Grabe kagad ang ingit sa kanila, oh. Kasi nga po, mas mababa kasi sila, so mas mainit po ang kanilang temperatura dyan. Di kagaya natin sa Luzon na medyo mas lumalamig na. Yan, pumapangalawang Tacloban at Leyte. Yan. So, highest temperature, ang Davao City. So, hindi natin alam kung tama ito, pero mukhang mali ang lumalabas dahil may error, oh. Yung highest air temperature 46 degrees Celsius. So, mukhang may problema ang kanilang automatic weather station din. So, dumadamay na po yung mga weather stations ni Pag-asa ang sira. Sana mapansin po tayo na maayos naman siguro ito. Hindi man siguro mahirap pondohan po ito mga folks dahil may pondo naman po si Pag-asa para dito. Ang pinaka-expensive lang naman na automatic weather station, nagkakahalaga lang naman ng at least mga mahigit sa 20,000 pesos ang isang automatic weather station. High-tech na po yun. So, hindi naman siguro pahirapan para pondohan para sa makumpuni po yung mga sirang weather station. Kasi, importante po ito dahil kapag mayroong masamang panahon sa ibang lugar, nalalaman natin yung changes nito sa lugar at nalalaman natin yung maaring magiging temperatura nito at yung maaring yung epekto sa area at sa katabi nito. Ganon din sana sa mga Doppler radar, sana makumpuni natin at para yung buong bansa ay gumagana po
yung mga Doppler radars natin mga folks. So sa ating thunderstorm advisory care of Pag-asa data feed, ang thunderstorm advisory nakataas sa ilang bahagi ng Visayas, kasama na ang Panay Island, lalo na ang Aklan sa Libacao, at ilang bahagi nga po ng Negros Occidental at Oriental area. Kasama na ang Capiz, Iloilo, Aklan, yan, nabanggit na natin. So 1 to 2 hours po ang persisting ng effect ng forecast sa area na yan. So be prepared na lamang sa mga isolated rain showers. Although, hindi naman ganun katindi ang magiging pag-ulan. Pero maganda pa rin maghanda tayo ng payong dahil mataas po makapagdala po yan ng flu symptoms o sipon dahil maaraw din bigla kayong mababasa sa ulan. Sa atin namang outside humidity, 80%, mataas ang ating concentration. So medyo mataas po yung ating heat index nito malamang. At yung hot humid o maalinsangan o malagkit-lagkit na alinsangan po. Expected po yan ha mga folks. At sa atin namang atmospheric pressure mataas, 1011 hectopascals and steady to since last hour. Low tide po tayo mga folks, so wala magiging problema. Mataas nga lang ang magiging maintaining ng alon dyan sa extreme node Luzon pa rin dahil sa daloy pa rin ng ating amihan. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6 o'clock AM, eksakto, tulubog po ito mamayang 5:23 PM. At ang ating waxing crescent, although 3%, so hindi muna natin anuhin yan, antayin natin mag 5% man lang para medyo tanaw yung waxing crescent niya. Pero malinaw pa, kaka-moonrise pa lamang nito, so wala magiging problema. Bukas na lang tayo magtatalakay para sa moonrise and moonset. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, well, partly cloudy pa rin ang ating umaga at pagsapit naman ng hapon ang mga afternoon rain showers pa rin ang iiral dahil po sa dalawang weather systems natin. Ganon din sa may bandang katimugan naman sa although mas likely isolated rain showers ito. Bukas ng Linggo, well, ganon pa rin, maulap ang ating maghapon halos at may mga tsansa ng pag-ulan at least 20 to 23% ang tsansa. So, maring yung 100% chance sa amin sa Caloocan, maring hindi mismo sa amin, sa Grace Park, maring sa ibang bahagi ng Metro Manila, kagaya na lamang siguro ng bandang Quezon City, bandang Parañaque, yan siguro. Mga posibleng magkaroon ng mga isolated scattered rain showers. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 30 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. So, diretso ka tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang ilang parte pa rin ng extreme node Luzon, lalo na sa baba ng Cagayan Valley. Ang maulap na yung papurin at patuloy pa rin kayo nakakaranas ng mas gloomy at maulan. Kalat-kalat ito dahil pa rin sa buntot ng shear line o yung frontal system dyan na patuloy na bumabalandra dyan sa inyo. Kaya madalas mas maulap kayo maghapon. Tuloy-tuloy pa rin yan hanggat meron tayong salubungan ng amihan at istalis. So magbubunsod po ng kalat-kalat namang mahina at katamtamang pag-ulan. Medyo pabugso-bugso ang mga light moderate showers na may kasabay ng mga localized thunderstorms. Ganon din dito sa bandang Isabela, kabilang na ang bandang Aurora region, pababa na yan ang bandang Quezon province at dito sa bandang Camarines Norte sa Bicol region. Ayun o. Makikita naman natin yung kaulapan na yan. At pagdating sa kanluran, at least medyo moderate pero at least medyo malamig naman ang inyong panahon dahil yung simoy po ng amihan ramdam na po sa inyo maging dyan sa parte ng Central Luzon. Although maaraw ang madalas na magiging paligid ninyo dyan hanggang dyan sa baba ng Central Luzon. Medyo overcast lang tayo na iiral. Kabilang na ang Bulacan, Metro Manila at Calabarzon area. Yan, especially sa may Tagaytay, medyo maginaw na rin dyan unti-unti. Lalo na sa bandang hapon o gabi, yan, mas mataas na ang paglamig dyan sa inyong area. Bagi sa bandang Laguna area na magiging maulap tayo dyan. Yan, sa bandang Laguna, makikita ang mga isolated pa rin na mga mahihinat katamtamang pag-ulan pa rin na tuloy-tuloy po. Hanggang dyan sa may bandang Rizal po, yan o, kitang-kita. Then, nanggagaling po rito sa extension ng frontal system nito ang kaulapan na dumabalandra dito sa bahagi nga po ng Aurora at Quezon Province. The rest ng South Luzon, well, gloomy tayo, maulap, pero at least magiging maaraw tayo kahit papaano. Medyo hot humid ang panahon at medyo maalinsangan pa rin kahit papaano. Maging dyan sa buong Bicol region, mula dyan sa bahagi nga po ng Iriga, Naga o Camarines Sur, Legazpi at Sorsogon at Catanduanes. The rest naman ng Mimaropa, katamtaman din nalagay ng inyong panahon, makikita naman natin. So, i-activate natin yung Himawari Pag-asa Sat for high quality. Makikita po natin ang halos hindi gaano ang matitinding pag-ulan, mga mahihinang kalat-kalat lamang sa area ng Kabikulan at buong South Luzon at Mimaropa.
Sa Visayas naman, ang ilang bahagi ng South Leyte at Southeast sections ng Eastern Samar, magiging gloomy pa rin tayo at asahan ang kalat-kalat na mahihina at katamtamang pag-ulan po. Nagdala na lamang ng payong maging sa bahagi nga po ng Borongan, Eastern Samar, pababa ng Gian, South Leyte, Bohol at ilang parte ng Cebu area. Bagamat moderate ang umiiral sa buong Negros at Panay Island, may mga isolated naman na nakataas ng isolated rain showers at localized thunderstorms sa hapon. So normally lamang at hindi naman maging matindi o medyo severely ang magiging pag-ulan. Sa bahagi naman ng isla ng Masbate, Burias Island at ilang bahagi ng Romblon, at least katamtaman, mga ilang mostly cloudy lamang ang iral at mga mahihinang pag-ulan ang isolated sa maghapon. Sa Mindanao, medyo maalinsangan kayo dyan, medyo overcast at katamtaman ang panahon, lalo na sa may bandang Surigao region. May mga part dito mostly cloudy tayo, pero almost magiging maganda ang lagay ng inyong panahon. Pagsapit lamang ng hapon, medyo makakaranas pa rin tayo ng mga afternoon rain showers dahil sa mga extension trough na ito sa may bandang dagat Pasipiko na magbubunsod ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa eastern sections ng Mindanao, kabilang na ang Davao de Oro, Compostela Valley hanggang Davao Oriental po. Pero rest ng Davao del Norte, North Cotabato, Davao del Sur hanggang General Santos, Barm, Sorsogon hanggang Lanao del Sur o Lanao del Norte areas, maging ang northern part ng Mindanao ay moderate to fairly weather naman tayo ngayong umaga. Pagsapit lang ng hapon, hindi pa rin mawawala ang mga isolated rain showers po dahil mainit po ang temperatura sa inyo kumpara sa amin sa Luzon. So magkakaroon pa rin ng mga evaporation at precipitation initiation pagdating po sa hapon po kapag bumigat na po yung kaulapan natin dahil sa water vapor. Sa bandang Zamboanga Peninsula, makikita natin ang maulap na evaporin sa bandang Zamboanga del Norte, although partly cloudy to mostly cloudy, pero katamtaman at fairly weather naman ang most areas ay dyan. Yan, mag-asahan po ang alinsangan, kaya huwag masyadong magbibilad po sa maghapon dahil kayo po ay mas magiging maaraw at maalinsangan na panahon dahil sa halos clear skies po tayo sa halos buong Mindanao area. So silipin naman natin ang rainfall and mean sea level forecast o mean sea level pressure forecast para at least meron tayong idea na ang forecast ng uulanin at mababang atmospheric pressure. Courtesy ito pa rin kay ECMWF na ating ginagamit, nakapareho sa ginagamit ni Pag-asa na reference. Makikita natin ang banta pa rin ng Nodo Luzon dahil po sa shear line ay patuloy po na magkakaroon tayo ng mga kalatang pag-ulan dyan. Ay no, malinaw naman po. And the rest ng bansa ay at least puro moderate lamang. So may mga mahihinang isolated rain showers lamang ang medyo iiral. Yan. Siguro within or next 48 hours pa lalapit itong cluster na ito ng kaulapan dahil nga po sa may namumuupong bagong shallow low pressure area dyan sa may bandang silangan ng Mindanao na papalapit pa lamang dito sa atin sa bansa, sa Visayas at Mindanao. So be ready po, baka starting bukas po yan, Linggo hanggang Lunes po, ay makakaramdam na tayo ng medyo masamang ulan dyan sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao. Yan. So mag-ready-ready pa rin po tayo dahil kahit na hindi man maging malakas na bagyo yan, yung dalang ulan naman yan ang maaring magpabaha na naman dito sa parte nga po ng Visayas. Kaya mag-ready-ready po ang lahat mga folks, kabilang na ang eastern part ng Mindanao. Sa ngayon, medyo maganda muna ang panahon natin. Maalinsangan, maaraw, moderate ang panahon natin ngayong umaga hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Ayan, ito po yung oras para makita nyo po yung actual reference forecast. So, tingnan natin mga 2 o'clock PM mga folks. Yan, pagdating ng 2 o'clock PM, may lalapit po na sa Pestrap nga po dyan sa may bandang Eastern Samar region at ilang parte ng Surigao region. Magkakaroon tayo ng mga ilang light to moderate showers po dyan mamayang hapon. So, importante magdala po ng payong lalo na mamayang hapon sa inyo sa may bandang South Eastern part ng Visayas. Dyan, bandang Leyte at Eastern Samar. Yan, medyo uulanin tayo dyan at bandang Surigao. At patuloy pa rin ang pag-ulan sa bandang Cagayan Valley dahil pa rin sa patuloy po na shear line dyan. The rest ng bansa, moderate ang panahon, isolated na mga mahina katamtamang pag-ulan lang ang medyo papasok. Ang around 40% chance na uulanin tayo sa nalalabig ng bansa, maliban sa binanggit natin dito sa may bandang Surigao region sa Mindanao at southeastern part ng Visayas area. Yan. And the rest ng Mindanao, medyo katamtaman at may mga malilit na chance tayong mga pag-ulan pa rin mamayang hapon. At pagdating naman ng bandang alas 8 ng gabi, ito po yung extended forecast mamayang gabi,
Yan, so mga mamayang gabi ay magkakaroon pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa bandang Cagayan Valley, moderate to some heavy rain, so ingat na lamang po mga folks. At sa bahagi ng Bicol region, medyo uulanin tayo, mga ilang light to moderate and some clusterized heavy rain showers, kabilang na ang ilang bahagi ng Visayas area. So sa mga uuwi sa mga oras na yan, expected pa rin po ang mga pag-ulan natin na may pagkilat at pagkulog. Maging sa betong bahagi po ng Mindanao, ayun, lalo na dito sa bahagi nga po ng Surigao region at ilang kalat-kalat na bahagi po ng Davao region. Mga light to moderate showers pa rin ang medyo iiral, so importante pa rin ang payong lalo na sa mga kababayan natin na pauwi pa lamang po sa kanilang mga tahanan sa oras na yan. Yan. So mukhang magkakaroon pa rin tayo ng tuloy-tuloy na isolated rain shower sa maghapon. So importante ang payong bukod sa sikat ng araw at sa mga di inaasahang isolated rain showers. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na Tropical Cyclone Assessment Monitoring since wala pa naman tayong aktibong tropical wave na binabantayan o kahit man lang isang invest sa ngayon. Bagamat meron tayong binabantayan na convergence na ngayon ay tropical wave na nga po dito sa may bandang southwest of Guam na. Nasa bandang Palau na po ito. Malapit na sa pinaka-boundary ng Philippine Area of Responsibility. Mapapansin niyo sa satellite imagery, maulap na po ang bahagi ng yan. So, diretso tayo sa ating West Pacific Basin. Makikita natin at least naglalaro sa 15 to 20% yung accumulated ng Tropical Cyclone Forecast Prediction. Ibig sabihin lamang maliit pa ang tsansa talaga na magiging active na low pressure area ito sa ngayon dahil mababa pa lang ang probability o prediction nito na magiging isang ganap na bagyo. Ayan, 15 to 20% lang. Ayan. Pero mataas po yung kanyang vorticity. Ayan, nasa halos strong na po. Almost mababa na yung atmospheric pressure sa may bandang Palau. Yan po ang lalapit sa may bandang eastern part o bandang pagitan ng Visayas at Mindanao. Nagbubunsod po yan ng malawak ang pag-ulan. Kung hindi bukas o bandang Lunes na. So, prepe po tayo mga folks. Yan. Yung kanyang favorable, at least medyo kumukontra pa rin. Pero at least nasa favorable na po yung kanyang convergence niya. Yan. Yan. Medyo malakas lang yung divergence kaya medyo nag-aagawan yung favorable ng convergence dito. Pero malinaw na mababa ang atmospheric pressure. Kaya nga po natin sinasabi, shallow na low pressure area lang maaring itaas ito. Maging ni pag-asa malamang. Mauuna yan si Japan Meteorological Agency within the next 24 hours po yan. Itataas na yan. Kahit hindi na natin silipin dahil lahat ng mga galaw at monitoring ng mga weather agencies nito ay nandito na sa iisa sa aking webpage. Kaya automatic alam ko na po kaagad dahil dito pa lamang sa ating binabantayan na 0 to 48 hour tropical cyclone prediction probability, natatanaw na po talaga natin ang pagbaba ng atmospheric pressure at nagkakaroon ng favorable system. So, nagkakaroon siya ng favorable, ngayon ay shallow nga lang to o masyadong makalat. Yan, makalat po yung kaulapan niya. So, bumababa yung atmospheric pressure pero makalat. Kaya maaring makalapit yan dito sa bandang kalupaan natin sa Visayas at Mindanao. Magdudulot yan ng malawakang pag-ulan. Pero yung malakas na cyclonic sa ngayon ay hindi pa talaga ganun kapulido. Sa kanyang cyclonic formation probability, makikita nyo po, kalat pa talaga. So, hindi pulido ang pagka-cyclonic development nito, kaya maaaring shallow trough lang talaga ang aabutin nito. Yan. So, sigurado na panood nyo yung mga report ng mga meteorologists natin simula kahapon. At mula nung isang araw, nag-report mo po tayo na meron tayong binabantayang convergence. Nagkalatan na po yan sa mga official nila. So, well, kaya nga po yung mga nagsasabi sa comment section sa aking Facebook, fake news. Well, binubura ko na lamang po dahil alam naman nila na lumalabas na yan sa mga meteorologists natin sa mga Facebook page na totoo ang ating prediction nga po na meron tayong binabantayan na bagong convergence. At malamang sinasabi rin nila shallow low pressure area lang din siya at hindi siya nakikitaan sa ngayon na maging isang malakas na bagyo. Hindi gaya ng mga nagpapakalat, di ba? Naalala nyo yung report natin ng isang araw, may nagpapakalat na naman na isang malakas na bagyo na naman daw ang tatama. Yan ay isang misleading po na impormasyon na nagdudulot po ng pananakot. Dapat hindi po tayo nagsasabi ng ganun. I-verify muna natin sa mga weather patterns kung talagang ganun ba. Kasi nagbabase lang sila sa isang weather agency. Kaya yung pinapakita ng isang weather agency, halimbawa na lamang dito, tulad niya ng GFS, nakita lang nila na bumaba ng 900 plus hectopascals
malakas na bagyo na daw ito. Ganon din ang pinakita ni Navjem, malakas din siya. So sasabihin na nila, malakas na bagyo ang tatama, ganyan. Hindi po. Kasi ano lang naman, simulation yan Pero tingnan mo kay ECMWF, shallow lamang, shallow low pressure area lang ang pinapakita ni ECMWF, di ba? Malayo dito sa pinapakita ng dalawa. Kay Icon, shallow din ang ipinapakita, shallow low pressure lang din siya, Kay GM, shallow lang din, di ba? So 3 versus 2, mas papaniwalain na natin si ECMWF, Icon at GM dahil pareho po ang pinapakita nila na shallow low pressure area lang ang sa ngayon ang nakikitaan na forecast ng simulation nila. Malinaw naman po kay ECMWF, shallow low pressure area lang talaga siya. Ganon din sa global spectral model, makikita natin shallow lang din. Makikita po yung galaw ng hangin niya, napakabuhaghag hanggang sa tumawid na ito dito sa may bandang pagitan nga po ng Visayas at Mindanao. Ganon din sa mean sea level pressure, makikita po natin na buhaghag din ang pagbaba ng atmospheric. Yan. Dahil po malakas po ang environmental steering environment, yung tulak dito ng easterly trade wind, kaya nadidistort po yung development, yung circulation dito ng binabantay natin na convergence. Pinaliwanag na natin yan. Papakita uli natin sa inyo ang ebidensya. Meron tayong mga iba't ibang mga weather agencies o multiple weather agencies na ginagamit. Hindi lang po tayo gumagamit ng isang weather agency lang para ma-verify nating maigi kung yung consistency ng forecast ay mas mataas. Ayan lakas po ng easterly trade wind. Kaya nahihirapan po yung Coriolis nito na pumulido ang kanyang sirkulasyon. Napipiga siya masyado habang pilit siyang kumikilos pahilagang kanluran. So sa lakas po ng easterly trade wind po, yun po ang dahilan kung bakit medyo hirap na mag-acquire ito ng mas mataas sa upward low convection. Yan malakas po yung easterly trade wind talaga niya. Hindi naman siya pwedeng makahilaga ng todo dahil mataas po ang high pressure area dito. Yung ridge of high pressure. Dito lamang sa may bandang pagitan nito ang may butas, pero masyado ng alanganin, malapit na siyang makalapit sa kalupaan ng bansa natin bago pa ito humilaga. So mahihirapan talaga siya na kumabig pahilaga dito. Maaring pilitin niya na humilagang kanluran, pero malamang babalandra na nga ito dito sa may bandang Eastern Visayas or pagitan nga po ng Mindanao area. Yan ang magiging direction niyan. So, gaya na ating analysis pa nung mga nakaraang araw, ay palihis ang kanyang trajectory. Pahilagang kanluran siya na babalandra nga po pagitan ng Visayas at Mindanao area. So, maliwanag naman po ilang beses na natin pinapaliwanag yan. Maging sa tropical cyclone strike probability, makikita po shallow po pero mataas na ang kanyang tropical cyclone strike probability. Nasa at least 80% na po ito. So sa darating nga po, either bukas po yan ng Linggo o Lunes, ay magkakaroon na po ng malawakang pag-ulan dyan sa may bandang southeast ng Visayas at Mindanao. Umaabot na po between 50 to 60%. Apektado na po ng pinaka-outer band ng shallow LPA na ito dito sa may bandang Visayas. So magkakaroon ng pag-ulan maging sa bandang Cebu. So tingnan natin kung epektibo na daw yung kontrabaha na inulunsan daw ng ating Pangulo. Malalaman natin. Depende po yan sa lakas ng buhos ng ulan na madadala nito. So maaaring mababa lamang ang estimated na buhos ng ulan na dala niyan. Dahil masyadong mahina yung kanyang upward low convection. So medyo alalay pa lamang yung upward low niya. Malalaman natin once na nandito na sa bandang kalupaan ng Visayas at Mindanao. Yan. Ang malinaw lamang nasa 40 to 50%. Apektado na po ang halos buong areas ng Mindanao at Visayas area. Yan. Patawid na naman ng Zamboanga Peninsula, yung outer trough, hanggang dito nga po sa may bandang kanluran nga po ng Visayas. So magkakaroon tayo ng malawakang pag-ulan dyan sa darating either bukas po yan ng bandang hapon o Lunes na. Yan. Alanganin na siya dahil papalapit na yan ng mga oras na ito yung trough na yan. At pinakita natin sa inyo kanina sa forecast ng rain and mean sea level pressure pagsapit po ng bandang hapon o gabi. Nagiging maulan na po ang bandang Eastern Visayas at Mindanao area ng mga oras na yan. At least may idea na tayo mga folks. Dahil pagsapit po yan ng bandang Martes, yan, i-extend natin ng 96-hour period po yan ha. So, mga Martes na ito, November 25 po ito ha, mga Tuesday. Napapansin na po natin ang pagtawid. Yan, ang shallow trough na to. Medyo uulan na rin tayo sa Southern Luzon at Bicol region.
at ilang parte ng Calabarzon area. So at least 5 to 10% magiging maulan sa Metro Manila. So dependent po yan. Ayan, oh. Ito may bagyo, tropical cyclone na raw ito. Yan, tropical cyclone na daw yung binabantayan na yan. Well, tingnan natin, or low pressure area. At dito naman sa Pilipinas, ito nga po, magtatawid dito sa may bandang Papalawan. Apektado na ang Palawan, 40-50% unstrike probability according sa Genesis. Sa darating na Lunes at Martes na po yan. So malinaw yan mga folks ha. Mag-ready-ready po mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Sa darating na Linggo hanggang Lunes na po yan onwards. Magiging maulan na po tayo dyan. At be ready dahil posibleng malakas ang buhos ng ulan nito at magbubunsod ng posibleng pagbaha. Kaya mag-ready-ready pa rin tayo mga folks. Ito pinakita ko na sa inyo yung simulation nito. Ang mataas lamang na confidence ng development forecast ng system nito ay shallow trap. Itong kay ECMWF Icon, GEM at Japan Meteorological Agency. Ngayon kamustahin naman natin yung ENSO La Nina monitoring natin mula sa data feed ng ENSO Plume ng ERI. Makikita po natin ay may latest na po sila as of November 19. So bagong update na po nila ito for the month of November. Makikita natin by November ay ang forecast nila ay mayroon na po daw na La Nina. So pagdating po ng November to December ay balik neutral na po. So sinasabi pa lang ngayong November babalik na raw siya sa pagiging neutral. And pagsapit ng December neutral na raw po ang posible niya abutin. Ngayon, may nagtanong sa susunod ba na taon ay magkakaroon daw ba tayo na El Nino? Well, may forecast kasi dito na kung titingnan natin yung dynamic average ay pagdating po ng April ng susunod na taon ay posibleng magkaroon tayo ng minor El Nino naman. Papalo ang dynamic average 0.5 degrees Celsius positive. So pasok na yan sa minor El Nino sa darating daw na March to April. Yan, tingnan, forecast pa lamang po ito ha. Yan, forecast ng susunod na taon. Pero pag sa statistical average ay nanatiling neutral ito. Yan. So ito yung statistical average, mananatili daw siyang neutral hanggang sa susunod na taon ng 3 buwan ng susunod na taon ng 2026. Yan. Nasa 0.2 degrees Celsius positive po. So neutral pa rin siya. Pero kung susundin natin ang dynamic average forecast ay 0.5 degrees Celsius positive to. So pasok sa minor El Nino threshold. So, malabo pa po sa ngayon, pero ito pa lamang yung pinapakita na forecast according dito. Pero kung pagbabasehan kasi natin yung ating ENSO predictions probability ng NOAA ay pagdating na susunod na taon, mananatili pa rin daw sa neutral ang ating ENSO projection o yung sea surface temperature. So, pagdating po ng maging April man yan, March to April, manatiling nasa 53% chance o 53.2% chance na mananatiling itong nasa neutral level or 0.16 degrees Celsius positive. Yan. Pero at least sa positive siya. Ibig sabihin, positive, patungo siya sa pataas, hindi siya below. Ganon. Positive 16 po siya. So, above po siya ng 0. Hindi siya below. Pero nanatiling nasa borderline ng neutral category. So, manatili pa rin daw siyang neutral hanggang sa susunod na 3 buwan. Malayo naman sa forecast ng ERI na according nga ng ating latest data, pagdating nga daw ng bandang March and April, kung susundin natin ang dynamic average, papalo nga daw sa minor El Nino o magkakaroon tayo ng minor El Nino. So, medyo labo-labo pa po yung forecast nito dahil hindi sila magkakapareho ng forecast ng NOAA at ng ERI. Yan, yung data feed ng ERI. So, yan po yung ating latest sa analysis para sa nagtatanong kung magkakaroon ba tayo na El Nino next year. Well, pwede, posible pong magka-El Nino or posibleng hindi pa rin o mananatili. Dahil kung titingnan natin yung between sa dynamic average and statistical average, magkaiba po sila ng forecast. Dahil sa statistical ay manatiling neutral daw ito next year. Pero kung susundin ang dynamic average ay magkakaroon daw ng minor El Nino sa susunod na 3 buwan next year.
Diretso naman tayo sa ating ulat lindol. Well, wala namang nadedetect na malakas na pagyayinig ang aking seismometer sa Caloocan. However, may mga minor earthquakes tayong nadedetect. Ayan, maliliitan yan. Malapit yan sa at least within 100 km mula sa amin sa Caloocan. So, may nadedetect na mahihinang pagyayinig. Pero kung titingnan natin sa short period seismograms ni PBOX, mula kaninang madaling araw, nagkaroon ng magnitude 4 na may lalim na 36 km depth. Diyan pa rin sa may bandang Balut Island, Sarangani. So, mukhang malayo naman ito masyado. Halos Indonesian Peninsula uli ito. Pero sunod-sunod pa rin ang mga aftershocks lalo na dyan sa may bandang Bogo, Cebu pa rin. May mga mahina pa rin ang mga pagyayanig dyan na aftershocks na tuloy-tuloy. At kanina mang 8 o'clock AM ay nagkaroon ng magnitude 4.5 na may lalim na 201 km depth sa Malita, Davao Occidental. Mga northeast po ito. Halos malapit ito sa may bandang Davao del Sur. Halos palapit sa baybayin ng Davao del Sur po. Halos dikit na sa may bandang Davao del Sur actually. Yan. Pero yung pinakasakop ng epicenter nito ay Davao Occidental. Kaso nasa off coast ito, nasa karagatan ito ng Davao Occidental. So yan po, malamang intensity ito po ang maaaring naramdaman ng mga taga Davao City. So halos hindi masyado mapapansin ng mga kababayan natin. Pero maging maalisto pa rin tayo dahil tuloy-tuloy pa rin ang paggalaw ng ating subduction plates dyan. Kaya patuloy na nadedetect ng mga taga Surigao at Davao Oriental ang mga mahihinang aftershocks pa rin. Samantala sa may bandang Bogo, Cebu, patuloy pa rin ang nadadagdagan ang kanilang mga aftershocks sa paligid niya. Ayan, nanatiling 85. Kaya kung titingnan natin ang historical earthquake data natin para sa area na yan, pero bibilangin muna natin yung total earthquake natin ngayong araw for the month of November. Yan, so for the month of November, meron na tayong total of 939 earthquakes, 888 dito sa magnitude 2.0 pataas, 47 sa magnitude 4, at nanatiling 4 sa magnitude 5. And so far, wala naman tayong naitala na magnitude 5 man lang, magnitude 6 pataas. Sana wag na umabot pa sa ganun kalakas dahil hindi pa nakakabumbu ng mga taga Cebu. At makikita natin sa cluster na ito ng mga sunod-sunod na maramihang lindol sa may bandang Cebu, 278 na po yung kanilang total earthquakes dyan. So, pinakamarami pa rin sa kanila. Hindi kagaya sa paligid pa rin ng Manay, Davao Oriental ay 74 po ang kanilang total earthquakes. Sa Surigao ay 53 po sa paligid. So, mas marami pa rin sa may bandang Bogo, Cebu, kaya mag-iingat pa rin mga folks. Medyo yanigin pa rin yung split type na plate dyan bago na-discover daw ni PBOX. So, kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagyayinig. So, parang sa Japan, na bawat oras o minuto, nagkakaroon sila ng mga pagyayinig. Ganon din ngayon ang nangyayari dito sa paligid ng Bogo, Cebu. So, ang cluster ay 278 na po ang total earthquakes. Kaya mag-iingat po ang lahat. Yan. Sa total area ng halos bandang Bogo, Cebu, Leyte at Samar, 327 na po yung clustered total earthquakes dyan. So, pinakamarami kayo dyan, kaya mag-iingat pa rin po tayo mga folks. At halos magwa 1,000 na po yung ating total earthquake. So, hindi pa tayo actually, mag-4 na linggo pa lamang po. Halos mag-1,000 na po kagad ang total earthquakes natin sa bansa. Yan. Kung titingnan nyo pa yung annual earthquake intensity o frequency natin, halos mag-20,000 na po yung total earthquakes natin ngayong November. So, posible pang umabot yan sa 21,000 ang magiging total earthquakes natin. Depende po yan bago matapos ang taon. Yun yung estimated natin siguro. Dahil ang dami po ang nadagdagan sa mga pagyayinig ngayong buwan. Yan. So, yan na po yung ating analysis ngayon sa ulat lindol. Mag-iingat pa rin po tayo mga folks. At narito naman ating 3-day the weather forecast para sa araw ng Sabado, November 22, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, November 22, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye. Gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report since magiging mahangin tayo pero magiging maaraw at halos medyo malagkit na alinsangan ang maaari pa rin nating maramdaman dito sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na Aki Aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.